Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo ang face-to-face. Magingay ang lahat ng mga sausawero at sausawera! Dito sa aming koponan, bawal po ang lamangan. Dapat makatao lang po tayo. Ito muli si Tuesday with Team Puti! Let's go! Puti, 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 puti. Let's go! Kahit madalas pinupuna at inirereklamo kami sa Team Pula, madalas meron din kaming punto. Ako naman po si Cutie Ryle, ang bahala sa inyo. Bawal ma-stress para panig natin ang mananalo, Team Pula! Napaka-Gen Z nung ganon. Araw-araw po ang tulungan. Kahit sino, welcome na welcome dito sa Face-to-Face Harapan! Yes! Kung kayo po ay naguguluhan, laging ready sila para kayo ay tulungan. Libreng advice at gabay mula sa ating harapang tagapayo. Please welcome ang ating eksperto sa pagdating sa usaping legal, Attorney Lorna Capunan. Our spiritual advisor, Dr. Love June Banal. And our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At kahit gaano pa kainit ang diskusyon sa kanya, lahat may aksyon at solusyon. Kaya magtiwala at huwag mag-atubili. Siya ang sagot. Ang ating pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Parang tayo nag-usap-usap. Parang nag-usap-usap. Opo. Oy, pa-picture nga kami at terno-terno kami ngayong araw na ito. Ayan. Thank you. Diba? Ayan. Naku, huwag naman sabihin meron ako sagot sa lahat ng tanong. Hindi naman ako si Ernie Baron. Ayan, di ba? Baka sabihin ako yung encyclopedia. Thank you, Ryle, and thank you to Tuesday sa ating trio tagapayo. Ngayong araw, harapin natin ang reklamo ng isang parlorista. Naku, isa pa yan, sa parlor. Nagsisimula ang maraming, alam nyo na, hindi ba? Parlorista sa kapwa parlorista. Ayan. Dahil matapos niya itong turuan at tulungan ng isang gunting at isang suklay, nagawa pa nitong agawin ang kanyang suki. At hindi lang inagawang suki, inagawang jowa. Eto na. Kilalanin natin ang mangungulot, manunulot. Ang Diyos na yan, masyadong ano yan, mga agaw, manunulot, naninira ng customer. Sina Yesha at Jazz ay mag-BFF. Pareho rin sila ng trabahong pinagkakaabalahan. Pero, bakit nauuwi sa panunulot at siraan ang kanilang samahan? Ang kapal naman ng mukha mo ay siya para pagbitangan yung kapatid ko na nanunulot sa mga customer mo. Ay mas maganda naman ang gawa ng kapatid ko sa customer kaysa sa'yo. Maunat na kaya ang kamalian tungo sa maayos na pagkakaibigan? Naku naman. Siya na nga daw ang tumulong at nagturo ng pangkabuhayan. Sa huli, siya pa ang inagawan. Daw, isang panig pa lang ito. Ayesha, humarap ka na. Okay, Ayesha. Parang sa akin nagagalit. Mausog Oo, na ako. bakit parang galit ka sa aming lahat? Sorry po, sorry. Ninenervous kami sa tingin mo. Sorry. Okay, so Ayesha, ano ang problema? Ay, ano po, inistapan niya po ako. Inano niya? Inistapan, niya po. Inestafa niya yung gamit. Meron bang estafa ng gamit?
Tsaka yung pera po. At saka pera. Magkano yung pera? 3K po. 3,800. 3K. 3K? Opo. Okay. Yung mga gamit mo sa parlor? Opo. Tulad ng ano? Pang-riban. Pang-riban. Pangkulot. Pangkulot. Panggupit. Kinuha niya? Niram niya po, tapos hindi niya na po binalik. Ay, hindi na binalik. Oo. Okay. Hiwalay ang parlor nyo. Ano po, nagsiservice lang po ako. Service kayo, bahay-bahay. Kumikita naman. Opo, sakto lang po. Sakto lang. Mga magkano ka sa isang buwan? Nakaka 1.5. Ay, sa isang araw. Sa isang gawaan. Opo. 2K gano'n. Oo, malaki din. So ngayon, itong si... Anong pangalan niya? Just po. Si Jazz, sinasabi mong nang-aagaw ng una, ng hiram, hindi na binalik. Pero meron ding nang-aagaw ng suki. O paano mo naman napatunayan yon? Kasi po, ganito yan. Kinukuha ko po yung gamit ko, sabi niya, saglit lang. Nung, inutusan ko siyang bumili ng gamot, hindi niya binalik. Tapos kinabukasan nalaman ko, sinervisan niya na pala. Sinervisan niya yung suki? Kasi alam niyang malaking magbigay ng tip. Kasi minsan, nagbibigay ng tip yun, 200. Oh. Ay, lagi ko siyang sinasama sa paglakad ko, pagsiservice ko. Yun. Parang assistant? Opo. Parang assistant Kaya natuto sa akin magupit-gupit. Ganon. So, tinulungan mo na. Opo. Matagal mo na siyang kaibigan. Opo. So, tinutulungan mo. Bakit mo siya tinutulungan? Yung tatay niya may sakit po, kaya tumutulong siya ron. Yung tatay kasi niya may sakit, so naawa ka. Teka muna, kinausap mo ba yung kliyente mo na ano ba ang nangyari? Baka hindi ka makontak, kaya siya ang tinawagan. Hindi po, siniraan niya po ako. Siniraan? Ay, pangit magupit yan, pangit magliban yan. Sabi niya. Paano mo naman alam sinabi niya yun? Ay, sinabi po ng customer ko. Sinabi ng Opo. customer mo? Nung nagpunta po ako, ay, tapos na ako eh. Nailiban na ako ng kaibigan mo. Ganun ba? Kasi sabi, wala ka raw, umalis ka eh. Ginanon niya. Opo. So, bakit naman sa palagay mo ginawa yan ni Jazz sa'yo kung tinutulungan mo naman siya? Sabi niya naman sa akin, may sakit daw tatay niya, kaya nagawa niya sa akin yun. Kasi may sakit. Pero kung sakaling humingi siya ng tulong sa'yo, Ayesha, pwede bang sa akin na muna itong customer mo? Pwede yung ganun. Pwede naman ganon. Pagbibigyan mo naman siya. Real talk lang, yung sasabihin mo sa akin ng harap-harap, hindi yung tatraidorin mo ako. Ayun, traidor ang dating. Ano naman itong agawan naman ng jowa? Ewan ko ba, ba't napunto sa kanya? Nagulat na lang ako na sila na pala. Kasi busy, lagi akong busy. Siyempre, para sa kinabukasan namin. Magiging baby namin. Kaya lang, wala na raw siyang gana sa akin kasi nga, hindi ko siya napapansin. Hindi ko na bibili yung gusto niya. Ngayon, itong isa, super landi sa jowa ko. Super landi? 5 years na kami nagsasama. 5 years na kayong nagsasama nitong si JR. Pero 5 taon na kayo, biglang napatunayan mo na sila na talaga. Opo. Nagsasama na sila. Pinakita pa sa akin. Nagsasama na sila? Nako. Napaka-pogi sigurong lalaking itong si JR. Ang lalaking kanyang minahal. Kapo yun. Tawagin muna natin ang inirereklamo. Tawagin natin ang itinuturong mangga. Ay! Mga agaw umano, ka-one side lang yan, ng mga suki at mga agaw ng jowa. Daw, Jazz, humarap ka na. Nagkakataon din ako Ikaw, wala talaga akong utang dito. na loob. Naka-rar ka pang damit. Naka-rar ka pang damit, Ikaw ba ay nakapag-almusal na at Opo. nakapagtanghalian ka na ba? Barbie po kasi ako. Bakit ang payat-payat mo? Isa po akong Barbie. Barbie daw siya, Ate Coring. Nang ano? Barbie na pagod. Barbing napagod daw. Barbie na napapagod. Barbecue stick. Barbecue stick. Yes. Hindi, pero wala ka naman sakit. Wala po. At talaga sadyang ganyan lang ang bulas mo. Lagi po ako nagpapacheck up. Parati ka nagpapacheck up, walang problema. Every ano po, pag ang puso ko na po ay pagod na. Dahil ang puso mo ay pagod na. Nakapagod na siya. Ayun. Kayo ay talagang magkaibigan. Kaibigan po. So ang tanong, bakit napunta sa'yo ang jowa niya? Bago mo sagutin, magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face.
ng tanong, kung kayo naman ay nagmahalan bilang magkaibigan, tinulungan ka pa ni Ayesha sa pangkabuhayan, pinahiram ka pa niya ng gamit na hindi mo na nasoli, paanong nangyari na inagaw mo daw ang kanyang suki at inagaw mo daw ang kanyang jowa? Totoo po yun. Ha? Totoo po. Totoo! O, di ba? Gusto maamin. Pero po may dahilan po. May dahilan daw. Pero may dahilan. Okay, umaamin si Jazz na nang agaw siya ng suki at nang agaw siya ng jowa. Okay, yung suki muna, bakit? Ganito po yung nangyari. Kasi po, binigyan nyo... Sa akin po talaga, binigyan nyo po talaga sa akin yung 3,000. Tapos po, pupunta po ako sa sa bilihan na pambili ng gamot. Nagdalawang isip po ako, hindi ko po nabigay po sa kanya. Binili ko po ng gamot ang tatay ko. So, Tapos binili ko pa rin po ng ano yung pagkain. 3,000 na yon? Yung gamot po. Gamot sa riban. Hindi, yung saan galing yung 3,000? Sa akin po. Humiram siya. Binili ko Hindi po lahat ng gamot. Inutusan ko po siyang bumili ng gamot. Tapos hindi niya binalik. Inistapan niya ako. Yung pera, hindi mo na naibalik. Walang utang na loob, tinulungan mo na lahat eh. Oo. Tinuruan mo na maggupit, lahat. Tapos agawan ka pa ng jowa. Ahas. Naku, Year of the Snake. Sabi nga nila. Gamot pang buhok. Gamot pang buhok. Pangliban po. Pang-riban. Opo. Okay. So may utang ka sa kanya, bale? Opo, 10,000 po. Hindi ko po pinababayan kasi po, nasira na rin po ako sa mga customer. Tapos po ma'am, siniraan niya ako sa customer ko. Kasi po maganda po ako gumawa sa kanya. Hindi dahil sa akin, hindi ka matututo. Kasi po iniiwanan niya po yung customer niya. Kumbaga, parang pareho kasi kayo ng negosyo. At walang, halimbawa, may mga kaibigan Ganito ako, po yan, kapwa may ma'am, eh. restaurant. Kung kanino po magandang magliban, doon po ang customer. Oo. Ang sinasabi ni Jazz, gusto daw sa kanya. Yun ang sinasabi, gusto daw sa kanya. Tama ba? Opo, maganda lang po ako gumawa ng Oo. Kaysa po sa iba, kasi po daw hindi daw nagagawa, babalik daw yung buhok. Okay. Laki-laki daw ng binayad niya, tapos gano'n na rin po daw mangyayari. Ano bang nangyari? Bumalik po yung buhok, tapos nagkaputol-putol po yung buhok niya. Nagkaputol-putol. Hindi po ganun, ma'am. Ang sabi niya po, wala po ako, umalis daw ako. Meron daw akong sinervice ang iba. Oo. Kaya sa kanya Sabi nagpagawa. na customer, hindi po ako nagsabi customer po. Tapos na yung customer ko. Niriban niya na. Gamit ang pera mo. Gamit yung pera ko, Yung tsaka yung kapital. gamit ko. Gamit mo rin. At gamit mo rin. Ayun. Kasi tama din naman kung Makasarili. Sabi sige. ko, pera muna ako ng gamit ko. Gamit ko naman yun, di ba, ma'am? Sabi niya, sige mamaya, pagtakas ko mag-riban. Yung pala, pinuntahan niya yung customer ko para i-riban. Hindi ko alam customer ko pala yung i-riban niya. Ayun. Well, ang isang bagay na kailangan nyong gawin, kausapin nyo ngayon, total na subukan na kayong dalawa nung customer mo, pumili siya. Ayun nga Diba? po. Pumili siya. Pero, yung pinag-ugatan, para sa akin naman kasi, parang tama naman yung customer ang dapat mamili. Pero siyang nagturo sa'yo ng Dahil kabuhayan nga po, yan, di ba? naawa ako sa kanya. Gusto Oo. niyang magupit. O sige, sama-sama kita. Pero, bibigyan din kita pag kumita ako. Ayun. Wala bang timbang sa'yo yun? Yung ganong utang ng loob sa kanya? Meron po, over po. Hindi ko po na po sinasabi sa kanya kasi baka... Sinawa po ako sa kanya eh. O bakit? Kasi po sobrang galit niya po. Hindi ko po sinasabay yung galit niya sa akin. Pag-sorry mo. Pag-sorry po sa kanya. Kasi hindi po kami magkakaintindihan eh. Basta sabihin ko po sa kanya, I love you. Baka sabihin niya, hindi niya, ano lang yan. Plastic. Opo. Hindi maganda yung ganyan. Bakit nga ba pinuntahan? Bakit nga ba Ano, pinuntahan mo yung kasi suki sinunod niya? niya. Bakit nga ba pinuntahan mo yung suki Hindi niya? po ako. Yung suki niya po mismo ang pupunta sa akin. Ginigising pa po ako sa bahay. Hindi totoo yun, no? Pero mas malalim dito. Tatandaan, meron ditong agawan ng jowa, ha? Mamaya pa yon. Pero yung yung sana, nagpaalam ka sa kanya. Ayun nga Nagagawin po mo eh. nga yung suki niya. Paano Nagpaalam po ako pa sa sumama kanya. yung loob ko sa kanya? Nagpaalam po ako sa kanya kasi po, nagalit siya po, nagalit po siya. Pero yung sinabi ko po sa kanya, minsan po, sabi ko sa kanya, nahina ko siya. Basta kung ano yung presyo lang, inaalogarin po ng presyo po. Hindi ka nga nagpaalam, di ba? Nagpaalam po ako sa kanya. Nagpaalam, hindi sadya ka ko, alam. sadya ko, Sa customer ko? Sadya customer lang po yung lumalapit sa akin. Oh? Kasi po hindi po siya mahanap. Nako, ewan ko ba? Kasi sinira mo Kasi po ako bukod na po ako malapit sa amin eh.
Ayun. Nako, eto na. So, hindi na natin alam sino nagsasabi ng totoo. Baka sa kaduluduluhan, hindi na rin siguro importante yon kasi may mas malalim pa silang hidwaan. Eto na nga yung tungkol sa boyfriend. Yan. Na yung boyfriend ni Ayesha napunta kay Jazz. Ganda niya eh. Ayun, tuluyan na bang mapuputol ang pagkakaibigan ni na Ayesha at Jazz sa pagharap ng kani-kanilang mga kakampi? Aalamin natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimulan mo face to face. At sa pagpapatuloy ng ating kasong mangungulot, manunulot, nandito na naman ang kakampi ng sinasabing inagawan, hindi lang ng suki kundi ng jowa. Ann, humarap ka na. Nanginigil ako sa'yo. Ay, nako, nagtaas ang paa. Parang ako talagang gano'n, no? Gano'n yung Visit style, kang bakla, gano'n. ha? Oo. Okay. Ann, so ano naman ang masasabi mo sa nangyari sa kanila? Totoo po lahat ng sinabi ng beshi ko. Oo. Na itong bakla na to, mangnunulot na ng jowa, Walang utang na loob. istapa pa. Hindi mo kasi alam yung dahilan kung Ay bakit. nako, yung paper bag ko nga, di ba? Anong paper bag? Ma'am, kasi gumagawa po ako ng paper bag, ma'am. Ngayon po, ito pong bakla na to, hindi lang po ng first week ng December. Papakita lang daw po niya sa mga kaibigan niya po. Ngayon po, hindi na po naibalik sa akin yung paper bag. Ngayon pati po yung trabaho ko naapektuhan. Kasi, Dahil po sa paper bag na kinuha niya po. Ngayon po pinapabayad po sa akin yung paper bag na kinuha niya po. magkano ba itong paper bag na ito? Hindi, ano po kasi yun, mga branded po na ano. paper- Branded na Apo. paper bag. Niloko niya rin po to. Okay. Magkano naman yung branded na paper bag na yan? 3,000 po yung halaga Wow. na, yung 30 pieces po kasi yung kinuha niya, ma'am. Ayun! So, ayan no nga, meron pang ganun. Hindi lang jowa yung kaya niyang kunin eh, pati paper bag. Uy, mahiya ka naman. Okay, so, Iba yan. Iba teka yung muna, mukha. Jazz, ano nangyari sa paper bag? 100 piraso yun. Dahil nawala rin po sa Stapa bahay. niya rin. Nawala. Paper bag. Nakuha rin po sa akin. Paper Nawala, bag na yun, nakuha stapa. sa'yo. Ano ba yan? Uy, mahiya ka naman. Kasi ang sinasabi niya, parang kung gusto man niyang magbalik loob at saka mag-sorry, na unahan na nagkapatong-patong na yung kasalanan. At saka yung galit ninyo. So, hindi na rin siya. Parang kumbaga, sige, galit kayo, di mo na ako. Alam mo yung ganun? Mali din yun eh. Kasi kung minsan kailangan mo harapin yung galit, tama ba yun? Dr. Love, pag may kasalanan ka, ano ba yun? Hindi ba't mas magandang harapin mo na lang yung galit ng yung kung saan ka may atraso? Kung may pagsisisi ka doon sa ginawa mong kasalanan, tatanggapin mo kung nagagalit sa'yo. Kasi yun ang consequence ng ginawa mo. Lahat naman ng kilos natin may consequence. Lahat ng desisyon natin. Pero ang magandang makita rito yung aminado ka na nagkasala ka, may humility, kababaang loob ng pag-amin sa kasalanan. Alam mo, kahit anong laking kasalanan natin sa Diyos, basta nakita ng Diyos na nagsisisi ka, meron talaga, hindi ka pa humingi ng tawad, may kapatawaran na. Ganun ang Diyos. Yun din sana ang gawin natin sa mga taong kasama natin dito. Na kung may nagawa tayong kasalanan sa kanila, aminin natin at humingi ng tawad. Ibibigay sa yun. Tama. Yun na nga. Haharapin mo nga lang yung utang mo rin. May kasama kasing utang eh. Sana kung sorry lang. Ayun. Tapos dapat nagkapatong-patong na ang kasalanan kasi hindi lang yung suki at gamit ang na-estafa. Na-estafa din yung jowa niya. Ayun ang masakit. Sino ba itong jowa na pinag-aagawan nilang napaka-pogi siguro? Kamukha ba? Sino bang artista ang kamukha nito? Yan. Dieter Ocampo yan. Dieter Ocampo. Okay, o tingnan nga natin. Siya naman ang kakampi ng mga agaw umano. At siya ang dating kinakasama ni Ayesha na ngayon, kinakasama na ni Jazz. JR, pakita nga ng itsura mo. Humarap ka na. Pogi, ang pogi. Pogi. Pogi mo. Paki-close up lang sa holding hands. Holding hands talaga sila. Sana all ang titibay. Kadiri. Kadiri pag-ibig. Mukhang pinaninindigan ni JR si Jazz. Bakit mas pinili mo si Jazz?
Yung mga pagkukulang niya, kay Jazz ko po nakita. Ayun! Doon ka lang lagi sa labas. Sama kayo. Talaga. Ano yung mga pagkukulang ba na yun? Tulad po nung lagi po siya sa labas. Na siyempre po, kailangan ko po ng paggaling. Hindi mo nangyari sa beshi ko, sa sobrang pag-aalaga sa'yo. Stress ka ba? Doon ka lang sa labas. Okay, so parati siya nasa labas. Apo. Siguro naghahanap buhay. Naghahanap buhay din naman po kami. Anong trabaho mo? Pintor po. Pintor? Apo. So nagpipintor ka. Okay. So, pero ang sinasabi mo talagang parati siyang wala. Ang sabi niya, nakakailang cellphone ka na daw ng bigay niya. Ang mahal mo! Pero po may dahilan din po. Pongin mo. Oo. Tuesday si Jazz, may kasalanan ba siya? Na naibig din siya dito? Bakit ka naiiyak? Masukot ang yakapin. Para hindi lang sa mga bakla nating kaibigan, sa mga babae din na napasok sa ganitong sitwasyon. Ang hirap i-justify ng panunulot. Ang hirap niyan, lalo na kaibigan mo nang galing yung mamahalin mo. Napakahirap niya. Pero ang puso, mahirap turuan. Ang nararamdaman, lalo na pagka malalim at saka napakatotoo, hindi napipigilan. So, para rin sa iyo ito, no? Alam niyo, ate ko rin umiyak siya nung hinawakan ni JR yung kamay. Hindi kahit ano nung simpleng paghawak lang ng kamay, damandama ko si Jazz. Hindi lang nila naunawain ang dami ng isang tao. Hindi niya masabi kasi ayaw niya magbigay pa ng problema. Sino? Si JR? Opo. So, kumbaga, parang, teka muna. So, medyo hindi ka na masaya kay Ayesha. Opo. So, Pero totoo lang po. Pero hindi alam mo po- na magkaibigan sila, Opo. di ba? Oh. Hindi po talaga si Jazz yung nanulot. Ako po yung talagang kusang lumapit. Ikaw talaga yung Makate. Makatem. Nilod niya lang kung ano yung nararamdaman niya. Ha? Nakakita ka lang ng pera, sumama ka sa kanya. Hindi Hindi niya kailangan ng pera. Mukha kang pera. Pera, kaya niya ngayon trabaho, kaya niya ang tanong Kasi niya. so, Pero si JR lang makakapagsabi niyan eh. Ano naman ang nagustuhan mo Hindi kay yung Jazz? gusto mo pa para lang, Yun pero nga. gusto mo palakan. yung mga hindi niya nagawa, kay Jazz ko po nakikita. Hindi, pera ba ang katapat nun? Hindi po, hindi ko po kailangan ng pera. May trabaho Kaya naman alam din mo po na ako. agad. May trabaho ka din. Opo. Paano kaya maipapaliwanag ang maraming taon nilang pagsasama ni Ayesha tapos bigla na lang sila ni Jazz, di ba? Pero nangyayari yun eh. Hindi mo mapaliwanag kasi hindi mo nga maturuan ng puso. Opo. Pero bakit ganun Tuesday? Pag Talagang meron may totoong gusto sa akin, hindi ko malayuan pag gusto ko na rin. Kasi hinahanap mo din siya. Diba? Kahit hindi mo Totoo yun, aminin. diba? Oo, Kahit pagka- gusto mong iwasan, parang lalo mong iwasan, lalo mong gustong lumapit. Parang ang pag-ibig pag mas lalong pinagbabawal, Pinagbabawal? ay mas umiinit. Pero may kasabihan po kasi na mas masarap ang bawal. Ala! Walang bitawan. Walang bitawan Itong sa si waan. JR at si Jazz. At wag din kayo bibitaw. Dahil sa ating pagbabalik, ay malalaman natin ang paghihimay kung ano ang dapat at hindi dapat, kung anong bawal at kung ano ang pwede sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? mo face to face. Kinukulayan ng mata pabalik sa beauty. Correct, ganyan. Nakaraan ko ay ayusin mo, Mars. Bakit dito eyeshadow, hindi forehead shadow? Hindi ka nang kulang kakaisip sa... Sorry, taas pa, sorry. Ayan. Maganda na ba ako? Ayusin mo. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro. Yung kamay mo mapaglaro, ah! Aray! Ayoko na dito sa parlor mo, ah. Alis na ako. Doon ako sa kalaban mo. Charing! Ayun! Talaga naman itong dalawang ito. Ang daming gimmick. At pakikuha mo naman, Ral, yung ating mga ebidensya mula sa mesa ng ebidensya. Eto ngayon, nung sweet pa, si Ayesha at saka si JR. Oh. Wala ka man ngayon sa aking piling. Diba? Okay. So sila ito dati.
5 years kayong magkasama, JR. 5 years. Okay. So ngayon, eto na ngayon ang mga eksena. Kasi akala namin hindi sila aamin. So kumuha kami ng ebidensya. Ayan na, si JR na ito at saka si Jazz. Ayan. Sweet na rin. Hindi naman sila nagtatago. Ayan, hindi nga mapaghiwalay ang kamay. Parang lalanggamin naman. Parang lalanggamin. Pero Binggit teka ka naman. muna, Ayesha, tanggap, sa ngayon ba, nakikita mo silang ganyan, di ba? Tanggap mo na ba na talagang ang kalooban ni JR na kay Jazz na? Tanggap ko naman. Tanggap mo na. Kasi Maganda po, yon. Maganda yon. Hindi ko tinanggap eh. Baka hanggang ngayon dinadala ko. Oo. Nakahanap na rin naman po ako ng iba eh. Ayun naman! O, JR, ano naman ang nararamdaman mo na may nahanap na rin iba si Ayesha? Okay na rin po ako. Masaya din po. Masaya ka naman para sa kanya. Pwede namang magkaroon ng kapatawaran naman siguro sa puso yan. Pwede ba? Para po. Kasi may pinagsamahan din naman kayo. Makakay ka na maluwag. Oo, pwede naman kayong magkaibigan later on, kundi naman Para walang napiperwisyo. Oo, pero magbabayaran tayo ng utang. O, di ba? O, yun lang ang akin ha, yun lang ang akin. Kayo, ano sa palagay ninyo? Saan hinihiwalay ang negosyo sa pagkakaibigan sa sulutan? Para sa akin naman po, ikaw Kuya JR, yung ginawa mo kay Ate Ayesha, yung pagmamahal niyang binigay sa'yo, hindi mo binigyan ng pagpapahalaga. Pwede mo rin, ikaw Ma'am Jazz, yung ginawa ni Sir JR kay, pwede ka rin niyang iwan. Lagi mong tandaan, may mali kang ginawa, pagbabayaran mo lahat. Pagbabayaran mo. Okay, sa pula. Oo nga, limang taon kayo nagsama, di ba? Kaya siguro iniwan ka ni JR kasi hindi mo nagawa yung obligasyon mo para sa kanya. Gaya ng sa parlor, lagi kang wala sa oras ng trabaho mo. Lagi kang wala, kaya naghanap. Kahit yung customer, kapag nandun yung customer, naghahanap din na magkakalinga sa kanila, mag-aalaga sa kanila. Parang ganun din yung dapat yung pag-alaga mo kay JR. Diba? Okay, harapang tagapayo, Attorney Lorna. Ang utang dapat bayaran, right? Sa legalidad, yun. Walang batas ang puso. Merong batas tayo tungkol sa domestic violence. Pero yung domestic violence, physical, psychological, emotional, sadly, hindi po kasama ang mga LGBT. Ay, dapat Kasi ang nangyari ngayon, 5 years na sila, no? Tapos biglang iniwanan, nagtaksil, walang honesty. Hindi kayo sakop ng Republic Act 9262. Pero ang magandang news meron ng panukala sa Senado na hindi lang babae at bata ang children ang magiging victim ng domestic violence. Pag violence, hindi lang physical, psychological, emotional, verbal, kasama na ang lalaki, pwede nang maging biktima at ang LGBT. Gusto ko lang i-emphasize na miski na same-sex relationship, kailangan talaga ang basic. Ang basic dyan, hindi lang love. Ang basic dyan, honesty. Ha? Ang unang-una nating mahalin dapat ay ang sarili natin. At ang unang-una natin dapat respetuhin ay ang sarili natin. Kung hindi natin marespeto yung sarili natin, hindi talaga tayo irerespetuhin ng iba. So, love na lang sa atin lahat. Ayan. Mahalin ang sarili. Ayun. Doktora Camille, ano-ano namang mga sinasabing coping mechanism ang makakatulong kay Ayesha? Kasi masakit din yung nangyari kay Ayesha, ha? Totoo yun. Masakit din yung nangyari sa kanya. Bagamat hindi natin sinisisi na nag-ibigan silang dalawa, nga naman, tinuring niyang kaibigan, tinuruan niya ng kabuhayan, napunta pa sa kanya yung boyfriend, masakit. At kailangan kilalanin niyo rin yun, JR, na masakit ang nangyari kay Ayesha. Ha? So, paano siya makaka-move on? Okay, unang-una, ang hirap kasi dito, walang closure. Di ba sinasabi natin, pag nagkaroon ng closure, kahit pa paano, nagkakaroon ng pagkakataon, yung sinasabi nga ni attorney, na letting go and moving on. So, anong pwedeng nangyari, ginawa dito ni Ayesha? Kasi kumisan sinasabi natin palagi yung mga you statement.
Ano ibig sabihin nun? Yung parang, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganto ako. Bakit hindi mo sabihin, Ayesha, na alam mo, nasaktan ako sa ginawa nyo. Para ma-express mo talaga kung ano yung naramdaman mo. Kasi yung mga statements na sinasabi natin, yung sinasabi mo kung ano talaga yung nangyaring pakiramdam mo, siguro kahit pa paano, magagawa ng paraan na magiging magaan yung loob mo sa paghihiwalay nyo. Kasi alam nyo, may mga pagkakataon ngayon, yung ibang mga kabataan, sobrang ambibilis na akala nila sa mga dating apps or kaya yung pag sa mga social media platforms na nakikita nila, isang week pa lang nagkakakilala, akala nila meron na silang exclusivity dun sa relationship nila. Dito tatandaan natin pagdating sa pag-ibig, hindi po natin sinasabi dito na kailangan sobra yung pinapakita nating emosyon, gamitin din natin ang ating mga utak. Yun lang po. Sabi nga nila, may utak, may puso. Kailangan pareho yan. Hindi yung galit kaagad ang naghahari sa buong katawan natin. Dr. Love, yung pagpapatawad ba sa taong sabi mo lang niloko ka, right? Kasi hindi nagsabi ng totoo kaagad. Yan ba ay kailangan pang hinga ng kapatawaran sa'yo o nasa puso mo na lang ang kusang pagpapatawad? Ate ko ring dalawang klase yung pagpapatawad. Merong pagpapatawad na naghihintay ka na lalapitan ka na nagkasala sa'yo at sasabihin na nagkasala ako, I admit, nagkasala, humingi ako ng tawad sa'yo. Yun, pinatatawad yun. Meron din naman na hindi talaga lalapit sa'yo para humingi ng tawad. At pag hindi mo pinatawad, ikaw ang magsasuffer. Kaya ang solution, ikaw ang magbigay ng pagpapatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Paano kung ang nagustuhan mo ay isang babaeng may asawa na o may karelasyon? Yun ba ay dahilan yung pagkagusto mo sa kanya para masira yung kanilang relasyon? Hindi andun papasok ang respeto. Pag may karelasyon, umatras ka. Kung gusto mo, maghintay ka kung kailan maghiwalay, di ba? At yun ang naging problema ni JR. Si JR, lumipat ka agad ng walang closure doon sa dati niyang syota. Tapos ang kinuha mo pa, yung tao na tinulungan niya. No? So, nawala yung respeto. And I wish sana yung ginawa kay Ayesha ay hindi gawin sa'yo ni JR. I wish you luck. Ayan, okay. Ito po yung mga opinyon, ha? Pero ang pinaka-importante dito, lahat ito ating natututunan, lahat tayo nagkakamali, at lahat din tayo dapat matutong umunawa at magpatawad. Diba? At wag nang uulitin yung pagkakamali. Kaya tayo nagharap-harap dito para reboot tayo, diba? Ano tayo? Magsimula tayo ulit sa una. Pero magbalik pa kaya ang kapayapaan sa kani-kanilang mga serbisyo o patuloy pang lumalim ang hidwaan? Huwag palampasin ang kasagutan dito sa Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisi mama, harapin mo face to face. O ito, kasi ayaw naman nating mamimihasa. Meron tayong budget dito, konti. Para makausad na tayo mula sa ating galit, may utang si Jazz na 3,000 kay Andal dun sa kanyang mga magic supot. Ano yung tawag doon? Paper bag. Yung kanyang magic paper bag. Pagkamahal-mahal. Ano ba yan? Branded. O 100 isang piraso, 30 piraso, 3,000. Ako nang bahala sa 2,000. Thank you po, ma'am. Ako nang bahala dyan. Okay? Bakit 2 lang, hindi 3? Para pag sumikapan nila na magjowa, na bayaran yung 1,000, sabi mo nga isang kembot lang yan. Pagkatapos, ang utang sa'yo, 3,800 sa mga kagamitan. O ako nang bahala sa 3,000. 800 na lang ang utang niya sa'yo. Okay ba? O makakabili ka na ng pang-rebond mo ulit. Sister, pakilala mo naman sa amin yung bago mong jowa. Sa bahay po ma'am. Ikaw talaga, galit-galitan, meron na palang bago? Ano ba yan? Okay, so, si JR hindi na daw magte-text sa'yo. Wala na siyang hihinging pabor. I-block mo na siya. Tapos kayong dalawa, wala nang iringan. Nangako na rin si Jazz na kapag may lumapit na kliyente mo, sasabihin niya, kaibigan ko po yun, dun po kayo kay Ayesha. Dahil may utang ng loob po ako sa kanya. Ganon, di ba? Alam mo, Jazz, pag ginawa mo yan, eto ha,
pagpapalain ka ng marami pang kliyente. Pwede po rin po siya, isama ko rin po siya pag may customer ako, dalawa. Isama ko rin po siya pag may customer po. Pag nagbibigayan, lalong pinapasukan ng swerte. Tandaan nyo yun. Pag tama ang ginawa ninyo, wala nang patulan, di ba? Sa ngayon, pakita natin sa mundo na may kapayapaan dito sa face-to-face. Tumayo na kayo. At group hug! Kita nyo tong mga ito, kanina parang magpapatayan na. Yung pala magyayakapan din sa dulo. Hay, ang puso nga naman hindi talaga maturu-turuan. Pero, bagamat walang pinipili ang puso, may mga basiko na prinsipyo na maaaring sundan natin na dapat ibigay hindi lang sa minamahal, kundi lalo na sa kaibigan at kanino man. Parati natin sinasabi, walang di nadadaan sa mahinahong usapan. Ano man ang reaksyon ng kausap natin kapag tayo ay nagpasintabi. Basta ikaw ay nagpapakatotoo at nagpapakumbaba, tanggapin natin ang reaksyon. Diba? Kasi palagay ko kung ganun ay nagkaunawaan sana tayo dito sa mas malalim na isyu ng sinasabing traidoran. Ano ba ang pagtatraidor? Bunga yan ng kawalan ng pagpapakatotoo. Kaya kung tayo'y magpapakatotoo, tayo ay magiging payapa. Tama? Basta't parating magpakatotoo. Alright? Ay, salamat, nagkabati din. Success na naman ang face-to-face. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang iharap. Dito sa Face-to-Face Harapan! Face-to-face. 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 Face-to-face, harapan tayo. Face-to-face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face-to-face, tama ng okra. Sabay-sabay tayong sumigaw ng Wake up, Aling Banji! Natin wala po ako ni Banji pag sinasaway ko po sa ginagawa niya. Ganun po ako suplada, dala lang ho yun ng sa buhay. Dala ng hirap mo sa buhay. Paano ka ba ginigising ni ano? Nagpaparinig po at saka po nagbabalibag naman.